Natitiyak mo ba na ang paborito mong tinapay na iyong malimit kainin ay gawa ng malinis na panaderya? Isipin niyong maigi at pakinggan ang sumbong ng isang pahinante ng kadiring panaderya. Yung loob po ng pinagtatrabahuan ko, sobrang napakadumi po yung paligid. Yung pandesal na ginagawa namin, ginagapangapangan po ng ipis. Sobrang dami po ng ipis, ma'am. Minsan doon nagpakatira sa kanal, ma'am. Kasi yung nagliliparan minsan. Yun, dumada po doon sa masa namin. Idinatalya ni Marlon sa bitag ang magkatabi nilang kubeta, banyo, labahan at masahan ng tinapay. Yung pinagmamasahan po namin, malapit lang sa pinaghuhugasan namin ng pinggan. Tapos doon din po ako naliligo. Doon din po ako nagsisiyar. Dagdag na nakukonsensyang si Marlon. Naawa din ako sa mga bumibili kasi naititinda ng amo ko yung tinapak-tapakan ng daga. Pagka nakakakita ako ng marami, tinatapon ko. Tapos nagagalit naman yung amo ko. Sinasabi po ng amo ko, sayang yung isang kasama ko nga po. Sinabihan, sisipain kita. Upang makumpirmang sumbong ni Marlon, agad sinilip namin ang kadiring panaderya. Sa kahabaan ng kalyeng Mabini sa Caloocan City, matatagpuan ang inarereklamong kadiring panaderya. Depende sa iyong pananaw, animoy class, presentable at normal na bakery. Subalit sa loob. Nang mapasok ng aming undercover, animoy hindi panaderya, mukhang bodega at imbaka ng kung ano-ano at ewan. Pagmasdang maigi sa aming surveillance gadget, wala pang isang dipang pagitan ng kanilang masahan o hulmahan ng tinapay sa kanilang labahan, paliguan at kubeta na isang butas lamang na pinagtanggalan ng inodoro. Makikita rin ang sahig sa loob, nangingitata sa dumi at itim. Ang mga naglalarong ipis naghahabulan. Kapuna-punang nagbe-break dancing na ipis sa ginigiling na tinapay tinatawag na breadcrumbs. Maya-maya pa, nahagip ng aming concealed camera ang trabahador na ito. Pagmasdang maigi, ginagawa niyang tuwalya at ginagamit ng pangpunas na pawis niyang braso ang kanyang hinuhulmang arena. Kinabukasan, sa ikalawang araw ng aming surveillance, pansining maigi ang mga nakahilerang kinakalawang na tray sa sahig na isinandal lamang sa nakabukas na pinto. Ang isang to, habang nilalamas-lamas ang arena na gagawing pandesal, ginawa niyang panghilod sa kanyang smooth and brownie skin upang paniguruhin na magkaroon ng lasa ang kanyang magiging malinamnam na pandesal sa pamamagitan ng kanyang maasim na pawis. Kinagabihan, muling bumalik ang mga bitag undercover sa aming minamanmanang panaderya. Natyempohan namin ng tulog ang katiwalang ito. Nakapatong ang kanyang mga paa sa tabi ng kanyang ibinebentang tinapay. Sa huling araw ng aming pagmamanman sa loob ng kadiring panaderya, ang mga tumitigas na tinapay nilalanggam na. Pinapagpag lamang sa maduming mesa na ito. At ang kanilang gamit sa paggawa ng tinapay, nakatiwangwang at pinagpipiyastahan lang ng mga langgam. Tulad ng napagkagawian na ng bitag, agad kaming nakipag-ugnay sa Sanitation Division ng Caloocan City Health Department. Natulala ang mga Sanitation Division ng Caloocan City Health sa pangunguna ni Dr. Mabel Sison sa surveillance video ng bitag. Very unsanitary talaga. Kasi bakery yun, dapat wala doon yung pansunog na titirahan yun, prone yun na tirahan ng ipis. Ang CR dapat hindi doon mismo sa minamasahan nila at inaanuhan, di ba? Malayo dapat. Siguro doon pa halos na kaya nag-i-stay din yung mga tao nila sa loob kung stay in yun.
dapat, di ba, pag sa food preparation area, wala dapat nag-ano doon, nag-i-stay. Diba dapat may gloves sila, saka apron. Wala talaga silang protective, clothing, na yung mga PPE namin tinatawag. Kahit ang hairnet, no, walang apron, no? Talagang wala. Hindi rin natin nakita kung yung may wash area ba sila before doing the masa, no, doon sa bread. Kasi dapat nandoon yan, may wash area sila. Kasi dito, sa seminar namin, tinuturuan namin, kahit ang mga baker, lahat basta food preparation. Tsaka marami talaga yung lugar. Hindi mo yung CR na CR lang, mali na yun. Actually, hindi ko pa nabalikan kasi. Sinita ko na. Agad silang kumilos kasama ang Caloocan City Police upang isagawang inspection sa kadiring panaderya. Pagpasok namin sa bakery, ito ang aming nadatnan. Walang ipinagbago, bagkus saksakan pa ng kadumihan. Hindi po kasi siya nakatiles kaya hindi siya, siyempre madumi tignan talaga. Marumi, malinis. Madumi na lang. Ayun. Canal Valley yan sinasabi ko noon na patakpan na niya iayos. And then yung dito, yung tiniklaim niya na hugasan, bali, hindi dapat ganito ito. Dapat to malinis. So goes doon sa place na yan, sa imbakan na ng kahoy. Itong mga yung tira ng pinagmasahan. So kailangan to malinis siya, hindi yung ganito na sabihin natin ang bibitata. And then ito, nakaligpit na yan, malinis na rin, nakalagay sa tamang lagayan. And then, paano hindi magiging breeding place ito ng mga daga? Tingnan mo, may mga kusot yan ang gustong-gustong tirahan ng mga daga. Ito mismo, itong lugar, malinis dapat. Napagalaman ng bitag na meron na palang record ang nagmamay-ari ng Kadiring Bakery. Kaya naman pala malakas ang loob ng nagmamay-ari na kutsinong-tsino sa operasyon ng kanyang Kadiring Panaderya dahil nalusutan niya ang unang babalang ibinigay sa kanya ng Caloocan City Health Sanitation noon. Ngayon, sa bitag, wala na siyang lusot. Tinuldukan na namin ang kanyang maliligayang araw. Talagang walang pagbabago. Kaya we can recommend this for closure.